Gulan. Ang problema kung makikipagbardagulan siya, walang tatalo talaga kay Rodrigo Duterte kasi Oo. hindi yun tumitigil eh. Hmm. So, lalo si Naalala mo? Duterte, he's always full of surprises eh. Oo nga eh. Halimbawa, tama kayo, noong 2016, di ba? Expected din naman na he would come in as the probinsyano. Tapos, kasi kinukultivate niya talaga yung Diyan image sa na yun. distrito niya, sa first district, wala talagang makatibag sa mga Nograles. At hindi rin siya Yes, binangga ng mga Duterte. I mean, mismong mga Duterte ang bumangga sa kanya. Hindi. Merong kandidato. Correct. Ang kanyang, nung sa interview niya, mahahalata mo rin na pigil yung kanyang pagbanat. I mean, sa kay ang gusto niya na parang latagan daw yung taong bayan sa Davao City ng other choice. 'Di ba? Parang yun yung niya pinipresenta na di ko lang alam na hindi siya pumipitik diretsahan di ko lang alam baka kasi dumugin siya doon ng mga tao. Nandun pa naman siya sa yung paghain niya, attorney. So, yes, nakikita natin. But ang tingin ko nga is he's trying to present a contrast. Kaya pigil eh. Kasi feeling ko, alam ko na medyo na yan eh. Medyo raring na yan para makipagbardagulan. Ang problema, kung makikipagbardagulan siya, walang tatalo talaga kay Rodrigo Duterte kasi hindi yun tumitigil eh. So, naalala ko yung 2016 election. 'Di ba ang kalaban, yung mga nasa administrasyon noon, talagang ang mumukha nila na sila ay mga matitino, hindi palamura. Sa likod ng camera lang sila nagmumura. Yung mga yung parang matitino sila tapos ito, probinsyano. The way siya magsalita, akala nila parang mababa yung tingin nila dahil probinsyano lang ito, mura, hindi ito bagay. Ganyan yung kanilang imahe na pinupukol dito. Ngayon, parang ganito ba yung nakikita mo na ganun din na senaryo na nakita nila na hindi naman effective pero gagawin pa rin nila? So, ang tingin ko rin dito, iba rin. Kasi itong si Duterte, he's always full of surprises eh. Halimbawa, tama kayo, noong 2016, di ba? Expected din naman na he would come in as the probinsyano. Tapos, kasi kinukultivate niya talaga yung image na yun. He sets out to be the underdog. Siya na nga yung leading, pero yung kanyang impression, yung kanyang projection, siya pa rin yung underdog. Tapos, surprise, during the debates, nakita natin na suddenly merong mga graceful moments. Like, you don't expect this from Rodrigo Duterte. Nakita natin, bruising talaga, madugo yung campaign. But when he comes up against Miriam Defensor Santiago, he has a long-winded speech and then he says, and so, Madam Miriam, my question to you is this. How are you? For me, di ba, that was a high point. It was very graceful. It gave a nod dun sa capabilities ni Miriam Santiago. And at the same time, ayaw niyang makipagbardagulan because he knew she was sick. So he wasn't intending it to be a bruising campaign. He was even willing to give her all the points for this particular debate. But he was more concerned about her well-being. Yung bigla kang gaganunin, when nag-i-expect mo ka na na bardagulan talaga to na bakbakan, and then in the middle of that, he will drop meron din siyang pagpuri na mas bagay ka maging presidente. Binanggit niya rin yun. May ganyan. Diba? So, may mga ganyan, di ba? So, yung self-effacing, yung humility niya, ganun. And then, sometimes naman, you come into the, dun sa, let's say, magpo-press conference siya, and he starts off very well. And then suddenly, in the middle of that, he'll interrupt his own speech. Tapos, kung he will let loose a stream of unprintable remarks against somebody. So, yung surprise na, that Rodrigo Duterte is capable of might be daunting to Carlo Nograles. And that really is the intention. So, ang problema si Carlo, nakikita na natin. One, he's young. Number two, he has never been up against a serious opponent. Nothing this serious has he ever Kasi sa come. pagkakaalam ko, nung naging yung dyan sa distrito niya, sa first district, wala talagang makatibag sa mga Nograles. At hindi rin siya binangga ng mga Duterte. I mean, mismong mga Duterte ang bumangga sa kanya. Hindi. Merong kandidato.
ang mga Duterte, pero hindi yung apelidong Duterte. So first time talaga na magkaroon siya ng mababangga na mga Duterte tsaka Nograles. Pero ang tanong ko, meron bang possible na mawala sa mundo ng politika after na itong 2025? Kumbaga, matatalo na mabubura sila dahil makukuha nila yung meron ka bang nakikitang ganyan? I think you have somebody in mind. Sino yung iniisip mo, yung parang, yung mga, yung halimbawa, pagpalagay natin, kasi yung mga Duterte talaga, parang, na yan kilalang kilala ng buong Davao, national pa nga kinalaban, lahat ng posisyon pa kinalaban sa, hindi pala lahat, no? Yung mayor, tsaka yung first time talaga yung sa kanilang distrito. Possible ba, meron ka bang nakikita na maaring mabura sila itong mga Nograles after nitong 2025? Ayoko kasi magsalita ng tapos kasi merong factor yung national support, yung support ng administrasyon for the Nograleses. So, ang kailangan bantayan natin is the possibility that the people of Davao might not really be heard. Kumbaga, ngayon pa lang alam natin, bago yung sistema, hindi pa natin nababatikos ang biro, hindi pa masyadong lantaran tungkol how this is going to work and how the vote is going to be protected. So that's always at the back of my mind, and I know at the back of the mind of many of our voters. Pero you're right, ang tingin ko dyan is that if it comes na the Duterte juggernaut just eats up alive the remaining Nograleses, and yun nga, my take on this one is that without their father, they need a big win. They need this. Kailangan talaga ang tapatan nila isang malaking opponent to make a name for themselves. Otherwise, yun nga, they're in danger of becoming obsolete. Pagka na-reestablish, pagka the Dutertes expectedly win, then saan sila pupulutin? I think that's that more like instead of mabura, pero actually mahirapan tayong mahanap kung saan sila pupulutin. Mm-hmm. I don't doubt that Carlo Nograles or even Migs will try to, palampasin nila yung 1-year period at maniningil na, we've been very good soldiers of this administration. Baka naman meron kaming pwesto pwede dyan. And naman this administration, unpredictable sila sa kanilang mga appointments. So I think that they will try to survive, but it will be very, very difficult in this election. Tama kayo. This is, alam mo yan, do or die. If they have to win, wala silang choice. They have to win. They have to win at least isang kandidato nila. Ang pinakamalaking taya dyan is, of course si Carlo, because it's the old man he's up against. Pero ako, ang tingin ko sa mga ginawa ng administration dito kay Congressman Pulong, he has a clear underdog image. And you know how Filipinos love underdogs. So kawawa talaga ang mga kalaban nila. Pero nakikita mo ba na, kasi parang naging tahimik yung buhay ni Carlo Nograles noong nalipat siya sa CSC. 'Di ba? Hindi mas maingay pa nga yung kanyang kapatid, no? Mas maraming media mileage kung pag-uusapan yung kasi sa kanya more on hindi nga masyado pag yung CSC kasi pag nagbabasa ka ng mga press releases nila, maliban na lang sa paggawa ng nagsisita talaga sila sa mga empleyado ng gobyerno na walang ginagawa, mas may dating yon. Pero ngayon kasi parang medyo and ang tagal na niya nawala sa kanyang distrito. I mean, hindi ko lang alam kung nakakasalamuha ba niya yung kanyang mga constituents dyan sa area na yan. Kasi since 2016 ba, wala na siya sa distrito, di ba? Parang, yes. Oo. Congress na siya. Tapos ang tatakbuhan niya ngayon, mayor, na itong si FPRRD, kahit hindi na siya presidente, pero every time na magsasalita pa rin siya, kahit na hindi siya naging presidente, pag Duterte talaga ginagrab agad, pinagpepiestahan agad yan. So disadvantage din ito sa side ng mga Nograles. I agree. In the case nga of Carlo, matagal nga siyang yung presence niya wala doon. However, it's also possible kasi that medyo tago kasi yung chair ng civil service. The Civil Service Commission basically runs itself
Hindi masyadong nararamdaman yung yung need for leadership. Kasi nga that's exactly how we want the civil service, the whole government to work. That the leaders are there for guidance, for policy making, and so on. And I think nung pumasok si Carlo, medyo gano'n na yon, medyo tahimik na nga ang civil service. So I think that he should have, or if he knew early on na talagang dapat mag-ambisyon for a higher slot or for control of Davao. Kasi alam natin, yun po ang gusto ng national government, ng mga ng nasa administrasyon. Alam natin that a lot of effort is being taken para ma-marginalize yung Duterte influence in Davao, and takot sila of a Duterte stronghold remaining in Davao City. Magkakaroon kasi ng base of operations, and with President Duterte at the helm of Davao City, ang laki ng marami siyang magagawa. He maintains may mga tao siya, meron siyang city. He has meron siyang lugar, kumbaga, and territory is very important to in any kind of conflict. Having a place where you have control, you have jurisdiction, you have a territory to claim, then that you have, and you have already claimed, then this gives you a foot up. So, kung titignan natin yung national situation, inaatake ang mga Dutertes. Maintaining control of Davao City gives them some place where they are, unchallenged. So, mataas ang stakes for them. For the Nograleses, kung late nila nalaman na yan pala ang gusto ng administrasyon para sa kanila, actually this early we can write them off.